ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Tayo'y isinilang na may kakayahang umibig. At ito rin ang dahilan kung bakit tayo bumabangon tuwing umaga ng may ngiti sa mga labi. Pinipilit nating harapin ang bawat hamon sa buhay para sa mga taong sa buhay natin ay pinipiling manatili. Ikaw kabarangay, ano ang kaya mong gawin para sa pag-ibig? Dear Papa Dudut, isang mainit na pagbati po sa lahat ng mga kapwa ko kapuso at kabarangay na nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Ako po si Joy, 50 years old na sa kasalukuyan, may asawa na at 2 anak. Papadudot sa Bato, Camarines Sur ako lumaki at aaminin ko na hindi ako kagandahan. Nasa 5 feet lang ang height ko na naman ako naman kay nanay. May kaitiman naman ang kulay ng balat ko na parang sunog sa sikat ng araw. 4 kaming magkakapatid, yung panganay at yung ikalawa sa amin ay parehong nakapag-asawa ng maaga. Pinili rin nila na manirahan malapit sa palengke sa lugar namin para hindi malayo sa pinagtatrabahuhan nila. Yung sinundan ko naman na si Kuya Rolly na tanging nakapagtapos sa amin ay sa Laguna na nakatira kasama ang pamilya niya. Dalaga pa ako ng panahon na yun at nagtatrabaho ako bilang kahera sa isang grocery store. Ako na lang ang mag-isang naiwan sa bahay na nakasanla pa sa tiyuhin namin. Dahil sa liit ng kinikita ng iba naming kapatid lalo na noong panganay sa amin na si Kuya Ben. Kami na lamang ni Kuya Rolly ang naghahati sa pagbabayad ng tubo kada buwan. Kung hindi kasi namin yon gagawin ay tuluyan ang mawawala sa amin ang bahay, Papadudot. Mahalaga yon para sa aming magkakapatid. Yun na lang kasi ang alaalang naiwan ng mga magulang namin noong halos magkasunod pa silang pumanaw. Na isang layo noon para sa pagpapagamot ni tatay na naratay ng ilang taon sa higaan pero sa kasamaang palad ay binawian na rin ng buhay bago yung ika-30 kaarawan ko. Nag-decide na lamang akong umalis sa amin para makipagsapala naman sa ibang lugar. Kaya naman nagpatulong na ako kay Kuya Rolly, Papadudut. Grabe ka, Joy! Ang bigat na ng mga braso mo ah. Para mapipisa na ako sa higpit ang yakap mo eh. Sobrang saya ko lang, kuya. Akala ko kasi bukas padating mo eh. Nag-iimpake pa lang kaya ako ng mga gamit ko. Ngayon talaga yung uwi ko para masurpresa ko kayong 3. Ito nga pala, may mga pasalubong ako sa inyo. O ito, may buko pa dyan. Espesyal yan sa Laguna. Salamat, kuya. Sarap nito. Mamaya pala, pupuntahan ko sina kuya para sabihin na nandito ka na. O sige, kamusta naman dito sa atin? Ganun pa rin. Baku-baku pa rin yung kalsada tapos marami pa rin chismosa na walang magawa sa buhay kundi pag-usapan yung buhay ng may buhay. Ano ka ba? Hindi ako interesado sa mga tao rito. Tsaka nakita ko naman yung itsura ng kalsada. Kayong 3 ni na kuya, kamusta? Okay naman sila. Nakakaraos kahit papano. Minsan nag-aabot din ako ng pera kay Kuya Ben. Minsan kasi matumal yung pasada ng tricycle, lalo na ngayon, maulan. Walang pasaherong makuha. Di tulad sa grocery na may pasok pa rin, umulan man o umaraw. Hindi ko na nga sila inoobliga na mag-ambag sa bayad sa bahay eh. Pasensya ka na kung ikaw nang umako sa pagbabayad nito mga huling buwan. Nagkasakit na naman kasi yung panganay ko eh. Malaki rin yung nagastos namin sa ospital. Hindi naman ako nagre-reklamo. Naiintindihan ko naman kayo.
Kaya nga gusto kong makaalis para makahanap ng mas magandang trabaho. Yung bang mas malaki yung sahod? Yung ba talagang dahilan? Ay, isa na yon. Teka, bakit tinatanong mo pa ako mukhang alam mo rin naman yung sagot. Ay nako, kalimutan mo na yung lalaking yun. Tagal na nun eh. 3 na yata yung anak nun tapos hindi ka pa nakaka-move on? 3 na nga ang anak niya. 2 lalaki tapos 1 babae. Yung asawa naman niya, ayun, buntis na naman. Bakit parang nagpapakabiter ka naman dyan? Hindi Huwag mo na kasi silang pansinin. Ikaw naman yung nahihirapan eh. Alam mo naman na siya yung first boyfriend ko. Simula nung naging kami, ibinuhos ko na sa kanya yung pagmamahal ko. Kala ko nga kami na talaga eh. Tapos dumating lang yung babae na yun, nakalimot na siya. Naiintindihan kita, Joy. Baka kasama lang kayo dun sa mga pinagtagpo pero di tinadhana. Tanggapin mo na lang na maluwag sa loob mo para makausad ka na rin. Hindi siya ganun kadali. Hanggat nakikita ko sila, hindi mawawala yung sakit dito sa puso ko. Kaya ba gusto mo nang umalis dito? Sige na, oo na. Pero gusto ko rin maiba yung mga nakikita ko. Hindi yung dito na lang umiikot yung mundo ko. Parang wala namang asenso dito eh. Kaya nga ako nandito para sunduin ka. Siguradong matutuwa yung ate mo tsaka yung mga pamangkin mo. Ang liit pa nila nung huli mo silang makita. Namimiss ko na nga yung mga pamangkin ko. May mapapaiyak na naman ako nito. Kayo naman kasi, sa malayo pa kayo tumira. Doon kasi ako nabigyan ng magandang oportunidad eh. Nga pala, tuloy na tayo pa Laguna bukas ng umaga, no, kuya? Oo, 2 araw lang kasi yung paalam ko sa trabaho. Naku, dapat pala magpaalam na ako sa mga kaibigan ko rito. Baka magulat sila kung basta na lang ako mawawala. Sabihan mo na rin sina kuya na dito na maghapunan mamaya. Maaga kasi tayo luluwas bukas para makaiwas sa traffic. Oo kuya, sila muna pupuntahan ko bago yung mga kaibigan ko. Dadaling ko na rin tong buko pie para matikman na nila. Teka, di ba may nasabi ka sa akin nung tumawag ka? Tungkol yun dito sa bahay eh. Ay, isa pa nga yun kuya. Sabi raw kasi ni Chong, kailangan na nating tubusin tong bahay kasi kung hindi, ibebenta na raw nila. Ha? Ganon? Bakit biglaan naman? Narinig ko kasi sa mga pinsan natin na hindi okay yung trabaho ni Chong sa ibang bansa. Kailangan daw nila ng pera. Hindi yun tama. Malino yung usapan noon. Saka hindi naman tayo pumapalis sa pagbabayad ah. Panggigipit na yung ginagawa nila. Yun nga rin iniisip namin ni na kuya. Ay, teka, dito ka muna. Ako nang kakausap kay Chang. Mabuti pa nga kuya, baka sakaling mapagbigyan pa tayo. Hindi pwedeng mawala sa atin tong bahay. Oo sige, susubukan ko. Papadudot na paaga nga noon ang dating ni Kuya Rolly at kinabukasan agad kaming bumiyahe pa Laguna. Kinausap na rin ni Kuya Rolly ang tiyahin namin para hindi na niya idetalye pa yung naging pag-uusap nila. Basta sinabi niya na lamang na tumaas yung babayaran namin kada buwan. Pumayag rin kaming magkakapatid para hindi mawala sa amin yung bahay. Wala na namang magawa si na Kuya Ben kundi ang sumang-ayon dahil hindi na naman sila nakapagbibigay ng panghulog. Kaya naman kinabukasan ay maaga na kaming lumuwas pa Laguna. Naghanap na agad ako ng mapapasukang trabaho kahit 1 linggo pa lamang ako noon sa bahay ng kapatid ko. Ayoko kasing maging pabigat sa kanya lalo na't alam ko na medyo kinakapos din sila noon dahil sa anak niyang pabalik-balik sa ospital. At hindi pa rin matukoy ng doktor kung ano ang sakit na meron ito. Maswerte naman akong natanggap sa isang kabubukas na tapsilugan malapit sa bahay ni Kuya Rolly. Nilalakad ko na lamang yon para makatipid sa pamasahe kahit papaano. Ang maganda pa roon ay libre ang pagkain namin. Tumagal naman ako ng 1 taon sa tapsilugan na yon bago ako umalis dahil sa naging kaalitan ko sa trabaho. Muli ako naghanap ng ibang trabaho pero hindi rin naman ako nagtatagal. Kung hindi kasi si Sante ako. Ako mismo yung umaalis. Madalas akong magkaroon ng kasagutan at kaaway sa trabaho. Hindi kasi ako pumapayag na basta na lamang kaya kayanin ng kahit na sino kaya ako lumalaban. Palagi nilang pinagdidiskitahan ang itsura ko. Pandak ng araw, may pagkamacho pa at malaki ang mga mata. May kadaldalan din ako na
Maala-Armalite ang dating na siyang kinakairita ng ibang tao sa akin. Tuwing nagsasalita kasi ako ay hindi na sila nakakasingit pa. Tanging si Elsie lamang ang nakakaintindi sa akin noon at kayang sakyan ng ugali ko. Siya yung kapitbahay naming byuda at naging kaibigan ko noong tumira ako sa Laguna. 10 taon ang tanda sa akin ni Elsie at nag-aaral na sa high school ang 2 anak niya. Pero noong nagkakilala kami, nandun lang sila para magbakasyon at plano ring bumalik sa Cavite. Sa maikling panahon na yon ay doon nagsimula ang malalim naming pagkakaibigan hanggang sa naramdaman ko na lamang na naging espesyal na si Elsie para sa akin, Papa Dudut. Umalis ka na naman sa trabaho? Ano na naman bang nangyari? Hindi ko na kasi nagugustuhan yung ginagawa nila sa akin kaya pinagsabihan ko. Kaso ayun, ako na naman yung lumabas na masama. Sana hinayaan mo na lang sila. Kahit saan naman kasi may mga ganong klase ng tao. Mamimihasa yung mga yun kung lagi na lang hahayaan. Sus! Tignan mo nga kung ano nangyari sa'yo. Ay, maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Huwag na nga natin pag-usapan yun. Pag-usapan na lang natin yung tungkol sa atin. Ano naman yung tungkol sa atin? Yung sinabi ko sa'yo nung isang araw. Na gusto mo ko? Baka nababaitan ka lang sa akin. Buti kung hindi ko alam kung ano yung nakaraan mo. Kung di ka naniniwala, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo. Bata ka pa nga. Hindi mo pa alam ang sinasabi mo. Bata ka dyan! 32 na, bata pa rin sa'yo. Kita mo yung mata mo? Lumalaki na naman. Di ka talaga mabiro. Mata ko na naman nakita mo. Wala ka rin pinagkaiba sa mga dati kong katrabaho na laging pinipintasan tong mga mata ko, pati itsura ko. Hoy, grabe ka. Hindi na ba kita pwedeng biruin? Ay, siya nga pala. Hiring sa amin. Baka gusto mo mag-apply. Baka naman hindi ako matanggap dun. Subukan mo lang mag-apply. Ayaw mo bang magkasama tayo sa trabaho? Siyempre gusto ko, kaso di ba sa Cavite yung trabaho mo? Ang layo naman kung dito pa ako uuwi sa Laguna. Apply ka muna. Saka mo na isipin yung tutuluyan mo. Kung sakaling matanggap ka, pwede ka naman sa apartment ko tumira. Hati na lang tayo sa lahat ng gastusin. Parang gusto ko yung naisip mo na magkakasama tayo sa isang bahay Tinatawa-tawa mo dyan. Di pa yun sigurado. Di ka pa nga nag-a-apply Madali na lang yun. Kumpleto naman ako sa requirements Lagi ata atong handa. Kapag nagkatrabaho ka na ulit, sana naman. Pigilan mo yung pagiging maiinitin ng ulo mo. Wala naman sa akin yung problema Nasa iyo na rin kasi pinapatulan mo sila. Pag-aralan mong habaan ang pasensya mo. Madadala mo yun kahit saan ka mapunta. Sige, para sa'yo gagawin ko. Hindi ko naman kasi gusto makipag-away Pinipilit lang nila ako para matanggal sa trabaho. Uy, alam mo naman pala Okay, sige na. Magtitimpi na ako sa susunod. Dapat lang. Ang hirap kaya mag-apply ng trabaho ngayon. Kailan pala ako pwede mag-apply? Sa Lunes na. Sumabay ka na lang sa akin pang umaga ako noon. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa'yo. Akala ko kasi matatagalan na naman ako bago makahanap ng trabaho Basta ha, yung bilin ko sa'yo. Opo! Wag lang puro opo, gawin mo. Sabagay, makakasama mo naman ako. Mamomonitor ko yung kilos mo dun. Aba, hindi pa tayo pero gusto mo na akong gwardiyan Gusto ko lang na magpakatino ka. Para ka kasing naliligaw na kaluluwa dyan. Lo, kaluluwa talaga? Ay basta, mas gusto ko na maging maayos yung buhay mo. Papa Dudut, hindi naman ako tomboy. Lalaki naman ang gusto ko noon. Pero hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lamang nagbago yung nararamdaman ko para kay Elsie. Naging higit pa sa kaibigan ang tingin ko sa kanya. Pero hindi rin ako sigurado kung gusto ko na nga ba talaga siya o masyado lamang akong napalapit sa kanya dahil sa pagiging mabait niya sa akin. Hindi man direktang sinabi ni Elsie ang nasa puso niya. Masaya na ako na maramdamang nagmamalasakit siya sa akin kahit papaano at gusto niya rin akong mapabuti.
Simula naman nang tumira ako sa bahay ni Kuya Rolly ay hindi ko na ipinaalam sa kanya ang mga personal kong problema. Ayoko na kasing dumagdag pa sa mga alalahanin niya. Hindi ko rin sinabi sa kanya ang tungkol sa gulong kinasangkutan ko noon sa trabaho. Matapos nga ang araw ng pag-uusap namin ni Elsie ay agad ko nang inayos ang mga kakailanganin ko sa pag-a-apply. Papadudot linggo pa lamang ng hapon ay sumama na ako kay Elsie pauwi ng Cavite. Maaga kasi ang pasok niya kinabukasan at plano ko na lamang noon na sumabay sa kanya. Nang araw lang din na yon, ako nagpaalam sa kuya ko. Ramdam ko naman noon na parang hindi nito gusto ang ginawa kong pagsama kay Elsie. Kahit nga noong bago pa lamang kaming magkakilala. Alam ko na hindi siya gusto ni Kuya Rolly. Hindi naman ito nagbigay ng paliwanag kung bakit. Naisip ko lang na baka nahalata na rin ng kuya ko yung nararamdaman ko para kay Elsie. Pagkatapos kong mag-apply ay bumalik muna ako sa bahay ni Kuya Rolly habang naghihintay ng tawag. Pero wala pa rin akong natanggap kahit ilang linggo na ang lumipas. Kaya naman hindi na ako umasa pa na makakasama ko si Elsie sa trabaho, Papa Dudut. Mga ilang araw pa matapos yon ay bigla na lamang may tumawag sa akin. Pinababalik ako para kunin yung referral na gagamitin sa pagpapamedical ko. Natulala pa ako noon sa sobrang saya ko, Papa Dudut. Dahil mukhang magkakatrabaho na ako at kasama ko pa siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong makasiguradong magkakatrabaho na ako ay agad ako nagpaalam kay Kuya Rolly at sa mabait kong hipag. Kita ko sa mga mukha nila ang lungkot lalo na sa dalawa kong pamangkin. Naiintindihan ko naman sila, Papa Dudut, dahil ilang taon din kaming nagkasama sa isang bubong. At sa ilang taon na yon ay wala kaming problema sa isa't isa. Si kuya naman ay naglabas na rin ng saloobin bago ko umalis. Tama nga yung iniisip ko na tutol siya sa ideya na magkasama kami ni Elsie sa iisang apartment lamang. May usap-usapan daw kasing nakarating sa kanya na nililigawan ko na ang kaibigan ko. Hindi naman ako nagkaila pa at agad ko yung inamin sa kanya. Hindi na lamang nagsalita si Kuya Rolly pero alam ko na hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ko. Nang makarating kami sa Cavite ay naging maayos naman ang mga unang buwan ng pagtira ko sa apartment ni Elsie, Papa Dudut. Aaminin ko na sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ako ng tunay na kaligayahan. Kay Elsie ko naranasan kung paano asikasuhin sa pagkain at sa isusuot na damit. Bagamat bukang bibig ko lagi, ang nararamdaman ko para sa kanya ay sinigurado ko na hindi ako lumalampas noon sa limitation ko bilang respeto na rin para sa kanya. Kung naging maayos ang samahan namin noon ni Elsie sa isang bahay, kabaliktaran naman pagdating sa trabaho. Katulad sa mga nauna kong trabaho ay marami rin ang naiinis sa akin. Isang umaga nga ay pinatawag ako ng supervisor. Kasama rin doon yung line leader namin. Ganon na lamang ang gulat ko nang malaman na pinaghihinalaan pala ako na siyang kumuha sa nawawalang wallet ng isa sa mga katrabaho namin. At nang i-check nila yung locker ko ay nakita nga ng security guard yung nawawalang wallet sa loob nito. Nagpaliwanag ako at ipinagtanggol syempre ang sarili ko pero mas pinaniwalaan nila ang isang testigo. Yun ay walang iba kundi si Carla na may lihim na galit sa akin, Papa Dudut. Hoy, Carla! Anong ginagawa mo dito sa locker room? Di ba pinatawag ka? Wala pa akong sinasabi pero mukhang guilty ka na agad. Halata sa mukha mo, oh. Tumabi ka nga sa daraanan ko. Aray! Ano ba? Nananadya ka ba?
Nakaharang ka sa daraanan ko eh. Ano ba kasing kailangan mo? Ba't ginawan mo ako ng kwento na hindi naman totoo? Hindi ko alam yung sinasabi mo ha? Huwag ka na magmaang-maangan. Pinatawag ako sa opisina dahil sa malimbintang mo. Alam ko na pakana mo yun. Ikaw lang naman ang may matinding galit sa akin dito eh. Hindi ko nga alam mga sinasabi mo. Ayaw mo pang umamin eh, halatang halata ka na. Tumigil ka nga. Pagkatapos mo magnakaw tsaka ka maghahanap ng masisisi? Kita mo na? Wala pa nga ako sinasabi. Alam mo na agad yung dahilan bakit ako pinatawag? Pakana mo yan oh. Ano naman ngayon? May magagawa ka ba? Sa locker mo nakita yung nawawalang wallet. Alam nga namang isipin nila na hiniram mo lang yon. Kahit kailan hindi ko yung magagawa. Hindi kami ganun pinalaki ng mga magulang namin. Talaga? O bakit doon nakita yung wallet sa locker mo? Malamang nilagay mo! Ikaw lang naman yung pwede gumawa nun! Ha! Teka, bakit nga ba hindi ko naisip na boyfriend mo yung CQ na nag-check ng locker ko? Hindi kaya... Hindi ko siya boyfriend! Tsaka wag mo nga kami pagbintangan! Talaga? Nahuli ko nga kayo eh. Kaya siguro ginawa mo to para mapaalis ako. Akala mo siguro ipagkakalat ko. Kung totoo man yon, wala ka nang pakialam doon. Labas ka na sa relasyon namin! Ganun naman pala eh. Bakit kailangan mo pa akong gawa ng kwento? Pinagmukha mo pa akong magnanakaw? Sigurado naman ikaw at yung boyfriend mo naglagay ng wallet na yun para mapagbintangan ako eh. Ano kung kami nga? Wala ka na magagawa. Tanggal ka na rin naman. At saka, wala ka ring pruweba sa mga pinagsasasabi mo. Sama talaga ng ugali mo. Sabihin mo sa supervisor natin yung totoo. At bakit ko naman gagawin yun? Kasi hindi ako magnanakaw. Ha? Walang maniniwala sa'yo. Magnanakaw ka na nga, sinungaling ka pa. Ngayon ka pa ba magsisinungaling? Marami nang nakarinig sa'yo. Tingin mo magsasalita sila laban sa akin? Tropa ko yung mga yan eh. Ha? Oh, kita mo na? Tinatawanan ka lang nila. Bakit ba galit na galit kayo sa akin, ha? Wala naman akong ginagawa sa inyo, ah. Wala daw. Tigilan mo nga yung mga drama mo. Hindi ako nagdadrama lang. Ikaw kaya yung malagay sa katayuan ko. Sige nga. Gusto mo lang naman yata mandamay eh. Palibasa, wala kang pamilyang binubuhay. Anong wala? Hindi ka nga pala babae. Pero sino bang binubuhay mo? Si Elsie? Hindi ko na kailangan pa ipangalandakan kung sino binubuhay ko o kung saan napupunta yung kinikita ko. Mabuti pa, umalis ka na. Walang may gusto sa'yo rito, no? Bakit? Ikaw ba may-ari ng pabrika para paalisin ako? Ha? Hindi nga ako. Pero bawal dito yung mga katulad mo na magnanakaw. Hindi totoo yan! Pwes, napatunayan na. Magnanakaw ka! Kahit na anong pigil ko noon sa sarili ko, Papa Dudut, ay hindi na ako nakapagpigil na sampalin si Carla. Basta na lamang nagdilim ang paningin ko dahil sa bintang niya. Sabi naman ng mga nakakita ay nagpagulong-gulong pa raw kami sa sahig sa loob ng locker room at makailang beses kong isinalya si Carla. Hindi ko na maalala ang iba pang ginawa ko sa kanya, dala ng matinding galit. Nang muli kaming pinatawag sa opisina ay tahimik na lamang ako sa isang tabi at hinayaan ko na lamang na magsalita sila laban sa akin. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay wala na akong karapatang pang magsalita dahil hinusgahanan nila ako kaagad. At kahit na anong sabihin ko ay wala na rin namang maniniwala sa akin. Kung nandun lang sana si Elsie kahit papaano ay magkakaroon ako ng kakampi. Ang kaso'y hindi siya nakapasok ng araw na yon dahil may lagnat ang anak niya. Pero sa huli hindi na rin nagreklamo pa si Carla. Umalis ako sa pabrika na iyuko ang ulo. Pagdating sa gate ay kinapkapan muna ako ng gwardya bago pinalabas. Habang naglalakad papunta ng sakayan ay panay ang agos ng luha ko, Papa Dudut. Para kung batang naghahanap ng kakampi ng mga oras na yon. Pakiramdam ko ay kriminal ang tingin nilang lahat sa akin. Dahil sa mga nangyari parang tinamad na akong maghanap ng bagong trabaho. Hindi ko rin sinabi kay Kuya Rolly ang pagkakatanggal ko sa pabrika. Marami na kasi siyang iniisip, kasama na ang bahay namin sa probinsya. May konting ipon pa ako noon kaya naisipan ko na lamang na magtinda ng ihaw-hihaw
sa harap ng apartment para hindi ako maging pabigat kay Elsie. Ayoko rin kasi na may masabi ang mga anak niya tungkol sa akin, lalo na tutol din ang mga yon sa pagsasama namin sa iisang bubong. 3 buwan na ako noon sa pagtitinda ng ihaw-ihaw. May pagkakataon na malakas at meron din namang araw na sobrang hina. Katulad ng araw na yon, maaga kong tinapos ang pagtitinda dahil maliban sa malakas ang ulan. Wala rin namang bumibili maliban sa mga kapitbahay. Pero hindi ko akalain na yung araw din na yon ang maglalapit sa akin sa isang panibagong opportunity, Papa Dudut. May bagyo ba? Lakas ng hangin at ulan eh. Kaya nga eh, may kulog at kidlat pa. Pero sabi sa balita, habagat lang daw. Sino nga pala yung kausap mo kanina? Yung pinsan ko na nagtatrabaho sa Hong Kong. Yung kinakwento ko sa'yo na British yung mga amo. Dumating kagabi. Pinapapunta nga tayo sa kanila eh. Sabi ko sa 1 linggo na lang. 1 buwan naman siya rito eh. Oo, naalala ko siya. Yung mabait yung mga amo. Oo. Ay nga pala, may nabanggit din siya sa akin. Ano yun? Yung kaibigan daw kasi ng amo niya ay nagpapahanap ng kasambahay na Pinay. Baka gusto mo. Kasambahay? Naku, baka doon naman ako makahanap ng kaaway. Wala ka namang kasama sa bahay. May trabaho yung mag-asawa tapos wala ring anak. Linis, luto at pag-grocery lang ang gagawin mo. Saan ka pa? Makapasa naman kaya ako ron. Kaya nga gusto kang makita ng pinsan ko. Mabait yun, parang ikaw lang. Parang lalaki kong kumilos pero babae naman talaga. Sino namang may sabi sa yung babae ako? Haligang kita dyan eh. Magtigil ka nga dyan. Basta pag nagustuhan ka ng pinsan ko, sunggaban mo agad yung trabaho. Sagot naman na magiging amo mo lahat ng gastos eh. Sige na nga, makasakaling doon ako swertehin. So swertihin ka na talaga. Yun na yung kapalit na mga pangit na nangyari sa'yo. Eh paano ka? Mag-isa ka na lang dito. Minsan pa naman nahihilo ka dahil sa pagtaas ng presyon mo. Ay, wag mo akong intindihin. Nandyan naman yung mga anak ko eh. Pwede naman ako magpasama sa bunso ko. Salamat ha. Hindi mo ako iniwan kahit marami ako naging problema. Malaking tulong yun. Ano ka ba? Ikaw nga tong marami nang naitulong sa akin. Lalo na sa pera. Mas inuuna mo pa nga akong tulungan kaysa sa kapatid mo eh. Kahit nagalit na sila sa'yo noon, hindi mo kami iniwan. Kaya dapat lang na ibalik ko yung kabutihan mo. Ginawa ko yun kasi mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka rin sa akin. Para nakaya kitang kapatid. Yun lang ba talaga? Ay nako, gusto kong magkaroon ka pa rin ng sarili mong pamilya. Malay mo, pagpunta mo sa Hong Kong, doon mo matagpuan yung mapapangasawa mo. Bongga yun. O basta, wag mo lang akong kakalimutan. Nang aasar pa talaga to eh. Hoy, hindi yun pang-aasar. Sana talaga doon ka na makahanap ng mapapangasawa. Trabaho yung ipupunta ko ron, hindi paghahanap ng asawa, no? Eh malay mo nga, hindi natin masasabi yung magiging kapalaran mo sa Hong Kong. Huwag ka mag-alala. Sinabi ko sa pinsan ko maayos kang kasama sa bahay. Talagang ibinenta mo na ako sa pinsan mo, ha? Siyempre naman. Gusto ko kasing makapunta ka sa Hong Kong. Para kapag nandun ka na, saka ako ikukwento sa mga katrabaho natin yung magandang nangyari sa'yo. Okay, ikaw ang bahala. Basta ako, wala na akong pakialam sa kanila. Papadudot nang makaharap at makausap ako ng pinsan ni Elsie ay may mga tinanong lamang siya sa akin. Tapos ay sinabihan na ako mag-asikaso ng mga kakailanganin ko sa pag-alis. Ang sabi pa niya ay huwag daw akong mag-alala dahil mabait ang mga magiging amo ko. Ang kaso, ang gusto raw ng mga ito ay kamag-anak niya lang din yung kukuning kasambahay. Kaya naman pagdating namin sa Hong Kong ay nagpanggap na lamang kami na magpinsan. Papadudot, wala namang naging problema sa mga papeles ko at mabilis din akong nakakuha ng passport. Pagkatapos ng 2 buwan ay nakaalis kaagad ako noon papunta sa Hong Kong.
Pero nagpaalam muna ako kay Kuya Rolly bago tuluyang umalis. Tumawag din ako sa dalawa ko pang kuya na nasa probinsya namin. Baka sa tono nila ang excitement na makakapunta ako sa ibang bansa. Hindi pa nga ako nakakaalis ay nanghihingi na agad sila noon ng pasalubong na ikinatawa ko na lamang. Hanggang sa dumating na nga yung araw ng pag-alis ko. Halo-halo ang nararamdaman ko noon habang papunta pa lamang kami sa airport. Sina Kuya Rolly at Elsie ang naghatid sa akin. Parang gusto ko na ngang mag-back out noon dahil pakiramdam ko ay hindi ko kakayanin ang mag-isa. Lalo na't malayo ako sa mga mahal ko sa buhay. Ngunit tuwing sumasagi naman sa isipan ko, yung masasamang nangyari, yon ang nagtutulak sa akin na ituloy ang pag-alis hanggang sa makasakay ako ng eroplano. Naroon pa rin ang takot ko sa bagong landas. Natatahakin ko. Sa kabilang banda ay natutuwa din naman ako kahit marami ng pangit na nangyari sa buhay ko noon. Kundi dahil sa maling bintang sa akin ay hindi ako matatanggal sa pabrika at hindi rin darating ang panibagong opportunity na dala ng pinsan ni Elsie. Doon ko napagtanto, Papa Dudut, na minsan ay may mga bagay rin na nawawala at kailangan ko ng bitawan. Nang sa ganon ay mayakap ko yung mas malaki pang biyaya na darating sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mabilis na lumipas ang isang taon kong pagtatrabaho sa Hong Kong, Papa Dudut. Totoong mabait ang mga amo ko at magaan lang ang naging trabaho ko. Malaki ang bahay nila pero madali rin namang linisan. May sarili akong kwarto doon kaya nagkaroon din ako ng privacy. Inaamin ko, Papa Dudut, 1 buwan pa lamang ako noon sa Hong Kong pero parang gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Hindi po biro ang homesickness na naranasan ko ng panahon na yon. Gabi-gabi akong umiiyak at tumatawag kay Elsie kahit nasa trabaho pa siya. Mabuti na lamang at mabait at maunawain ang mga naging amo ko kaya binigyan nila ako ng panahon para makapag-adjust. May mga pagkakataon pa rin naman na nalulungkot ako at namimiss ko ang Pilipinas pero tiniis ko na lamang yon para kahit papaano ay makatulong ako sa mga kapatid ko. Ako na rin yung umako sa buwan ng hulog para sa bahay namin sa probinsya. At minsan pa nga ay nagsabi ako kay Elsie na gusto ko siyang padalhan pero mariin siyang tumanggi. Bukod sa pagtanggi niyang yon sa inaalok kong tulong, naramdaman ko na rin, Papa Dudut, ang unti-unti niyang pag-iwas sa akin. Naging madalang na ang pagsagot niya sa mga tawag ko kaya hindi ko maiwasang magtaka. Tuwing tumatawag ako noon sa bahay nila, yung bunsong anak na niya ang laging sumasagot. At kapag tatanungin ko kung nasaan si Elsie, iisa lang ang laging sagot nito. Hindi raw nito alam. Akala ko noon ay wala na talaga siyang balak na kausapin ako pero nagulat na lamang ako nung siya na mismo ang tumawag sa akin, Papa Dudut. Hello? Hello, Joy! Ako to si Elsie! Kumusta? Buti naalala mo pa ako. Ay, pasensya ka na ha. Medyo busy kasi eh. Lagi ka bang overtime sa trabaho? Hindi sa trabaho. Pasensya ka na ha. Hindi ko nabanggit nung huli tayong nag-usap na umalis na ako sa trabaho. Natanggal ka rin ba? Hindi ako yung kusang umalis. Bakit ka nga umalis? Patapusin mo muna ako sa pagsasalita kasi. Ang bagal mo kasi magkwento. Ano ba kasing nangyari? Okay naman ako. Gusto ko lang talaga mag-resign sa trabaho. Kasi alam mo naman na hindi ko na rin kaya yung panggabi. Saka yun din ang gusto ng mga anak ko. Yan lang ba ang sasabihin mo? Kilala kita, Elsie.
Meron pa nga. Pero sana, lawakan mo yung pangunawa mo. Alam mong mahalaga ka sa akin. Sabihin mo na kasi, pinapakaba mo ko eh. May boyfriend na ako. Tulad ko, wala na rin siyang asawa. Byudo na. Anong sabi mo? Pasensya ka na kung nabigla ka sa sinabi ko. Okay lang ako, pero tama ba yung narinig ko? Oo, sana maunawaan mo ko. Kasundurin niya yung dalawa kong anak. Paano na tayo? Diba, pinaliwanag ko na sa'yo yan dati pa. Alam kong pusong babae ka pa rin. Naguguluhan ka lang sa totoo mong nararamdaman. Akala ko pa naman pag uwi ko, tayo pa rin. Kaya ba ayaw mong tanggapin yung pera na gusto kong ibigay sa'yo? Alam mong hindi ko kailangan yung pera mo. Mas gusto kong mag-ipon ka o itulong mo na lang yun sa mga kapatid. Matagal na ba kayo? Bago lang. Kinikilala pa lang namin yung ugali ng isa't isa. Kapag sinaktan ka niya, magsumbong ka lang sa akin. Ako nang bahala. Oo ba? Ikaw yung unang makakaalam pag sinaktan niya ako. Yun lang bang dahilan kung bakit mo ko tinawagan? Oo. Tsaka gusto ko rin kumustahin yung kalagayan mo dyan. Hindi ka na ba naho-homesick? Minsan. Pero sanay na rin. Nagbababad na lang ako sa panonood ng TV kapag wala nang gagawin. Hindi naman mahigpit si na madam. Nabanggit nga pala sa akin ng pinsan ko na niyaya ka niya sa tambayan ng mga kapwa OFW nyo dyan pero ayaw mo naman daw sumama. Alam mo namang hindi ako mahilig gumala kahit nung nandyan pa ako sa Pilipinas. Tsaka parang may trauma na ako eh. Baka doon pa ako makahanap ng kaaway. Ayoko na, dito na lang ako. Sa bagay, basta kapag gusto mong mamasyal dyan, tawagan mo lang daw siya. Nabanggit nga rin niya sa akin yan nung dumalaw yung mga amo niya rito kasama siya. Tsaka may mga Pinay din naman sa mga kapitbahay namin dito eh, kaya may nakakausap ako minsan. Mabuti naman at kahit paano may nakakausap ka dyan. Oo nga eh. Teka, bakit matamlay ka pa rin? Ano bang gusto mo na maging reaksyon ko? Kakasabi mo lang na may boyfriend ka na. Huwag ka nang magtampo. Pag uwi mo, ipapakilala kita sa kanya. Hindi na ako uuwi dyan. Uy, parang kang bata. Pero alam mo, hinihiling ko na matagpuan mo na rin yung lalaking tatanggap at magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko nga sa'yo, hindi naman ako lumalabas dito, kaya malabo yung sinasabi mo. Malay mo naman, baka yung lalaking nakatakda para sa'yo, siya pa mismo yung pupunta dyan para magkakilala kayo. Ay, wag mo kasing mamaliitin yung kapangyarihan ng pag-ibig. Tigilan mo nga ako. Nagkaroon ka lang ng bagong boyfriend, naniwala ka na sa mga kalokohang yan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Tama na nga itong usapan natin. Mahal na babayaran mo sa bill ng telepono niyan. Okay lang, minsan lang naman ako tumawag eh. Sige na, ako na lang tatawag sa susunod. Ingat, bye. Papadudot na lungkot ako sa ibinalita ni Elsie pero hindi na ako gaanong nasaktan. Siguro'y dahil kahit noong nasa Pilipinas pa lamang ako ay matagal ko nang tinanggap na magkaibigan lamang kami ni Elsie at hindi na lalampas pa roon. Inabala ko na lamang ang sarili ko sa ibang bagay para hindi ko na siya maisip pa. Sinunod ko na rin ang payo ng pinsan niya na lumabas at pamasyal naman para hindi ako laging nakakulong sa bahay ng mga amo ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw na parang nagdilang anghel si Elsie. May dumating kasing bisita habang abala ako noon sa pagpupunas ng mga sapatos. Napatingin ako noon sa wall clock sa sala. Minsan kasi ay nakakaligtaan ko na ang oras sa sobrang dami ng ginagawa ko at hindi ko namamalayan na nakauwi na pala yung mag-asawa. Pero nagtaka ko dahil 2 oras pa naman noon bago sila umuwi. Medyo kinabahan ako, Papa Dudut. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataon na may nag-doorbell na hindi ko naman kilala. Isang matangkad na lalaking naka-Amerikana ang napagbuksan ko ng pintuan. Tumingala ako para makita ko ang mukha niya, kahawig niya yung amo kong lalaki na asul ang mga mata at blonde ang buhok. Mas bata nga lang siyang tingnan kumpara sa amo kong lalaki.
Ngumiti siya sa akin at agad na nagpakilala, Papa Dudut. Kaibigan daw siya ng mga amo ko. Bigla ko naalala noon yung nakukwento nilang kaibigan na kababayan nila na nagtatrabaho sa Hong Kong. Nagdalawang isip ako noon na papasukin siya pero sa huli ay pinatuloy ko pa rin. Pagdating naman ng mag-asawa ay sakalang nila sinabi na nakalimutan nilang ibilin sa akin na darating ang kaibigan nila para doon na maghapunan. May isang linggo na rin noon ang lumipas nang muling bumalik ang kaibigan ng mga amo ko. Oliver daw ang pangalan niya. Nung una ay napapadalas lang ang paghahapunan niya roon hanggang sa halos araw-araw na ang naging pagbisita niya. At ang nakakagulat pa ay may dala siyang bulaklak para sa akin. Kahit na hindi ako masyadong tuwid sa pag-i-Ingles ay naiintindihan ko naman ang mga sinasabi niya at nakakasagot ako kahit halos mamilipit na nga ang dila ko noon. Dahil sa lagi niyang pagdadala ng regalo at bulaklak ay hindi ko na rin naitago noon ang nararamdaman kong kilig, Papa Dudut. Lalo na noong ipagpaalam niya sa mga amo ko yung paglabas namin tuwing day off ko. Dahil ayaw ko na ring magpakipot pa ay sinagot ko na nga si Oliver makalipas lamang po ang isang buwan. Gusto ko sanang ilihim muna sa pamilya ko ang relasyon namin pero nang magkausap kami ni Kuya Rolly, napansin niya na may kakaiba sa boses ko, Papa Dudut. Joy, ikaw pala! Mukhang masaya ka. Iba yung timbre ng boses mo ngayon kaysa nung huli tayo magkausap. Maganda lang kasi yung araw ko ngayon. Ay hindi pala. Lagi nang maganda yung araw ko. Bakit? May nagpapaganda na ba ng araw mo? Wala ah. Wala daw. Alam ko na meron kang di sinasabi sa amin. Pero okay lang kung ayaw mo sabihin. Sino ba naman ako? Kuya mo lang naman ako. Grabe ka kuya. Tampo agad. Naririnig mo ba yung tawa mo? Kakaiba talaga eh. Kuya naman eh. Pati tawa ko pinapansin mo pa. Sige, hindi na kita pipilitin kung ayaw mong sabihin. Basta kung ano man o sino man yung nagpapasaya sa'yo dyan, masaya ako para sa'yo. Salamat kuya. Alam ko naman na sasabihin mo yan eh. Ang totoo niyan, meron talaga. May tiwala naman ako sa desisyon mo kung sino yung gusto mong makasama. Huwag lang sana sa kapwa mo babae. Pero kung yun talaga ang gusto mo, hindi na ako tututol pa. Huwag ka mag-alala kuya. Lalaki yung nagugustuhan ko. Mabuti naman kung ganon. May bala ka ba na ipakilala siya sa amin? Oo naman kuya. Tatapusin ko lang yung kontrata ko sa amo ko tapos uuwi kami dyan. Paano nga pala kayo nagkakilala? Di ba halos hindi ka naman lumalabas dyan? Hindi nga. O di paano nga kayo nagkakilala? Kaibigan siya ng mga amo ko. Pumunta siya rito para dalawin yung mag-asawa kaya kami nagkakilala. Di ba British yung mga amo mo? British din siya? Ganun na nga kuya. Ano naman reaksyon ng mga amo mo sa relasyon nyo? Okay lang naman sa kanila. Basta hanggat hindi natatapos yung kontrata ko, tuloy pa rin yung trabaho ko. Yung boyfriend mo, ano yung sabi sa pagtatrabaho mo sa mga kaibigan niya? Gusto na nga niyang bayaran na lang yung natitira kong 1 taon sa mga amo ko. Ako lang ang may ayaw. Nahihiya kasi ako sa mag-asawa eh. Ang bait kaya nila sa akin. Ayoko nung basta ko na lang sila iiwan sa ere. Tama yung desisyon mo. Hindi mo kailangan magpadalos-dalos. Ayoko nang magkamali ulit. Kung sakali man ay hindi kami nakalaan para sa isa't isa, at least sinubukan ko ulit buksan yung puso ko sa isang lalaki. Naks! Joy, ikaw ba yan? Ako to, kaya! Ako to! Para kasi binago ka na ng pagpunta mo dyan sa Hong Kong eh. Iba ka na magsalita. Parang hindi na ikaw yung Joy na kapatid ko ah. Hindi Hong Kong yung nagpabago sa akin, kundi yung mga karanasan ko sa buhay. Ay, wala na akong masabi. Basta, ikaw pa rin yung bunso ng pamilya. Okay lang ba na bangkitin ko sa dalawa pa nating kuya yung tungkol sa boyfriend mo? Oo naman! O siya, hihintayin na lang namin yung pagbabalik mo kasama siya. Ingat ka dyan. Hindi rin natuloy ang una kong plano na umuwi pagkatapos ng 1 taon. Matapos kasi ang kontrata ko sa mga amo ko ay agad na nagaya ang boyfriend ko na magpakasal na kami, Papa Dudut.
Agad ako nagbuntis noon at naging maselan pa ang kalagayan. 2 taon na noon yung panganay namin nang umuwi ako ng Pilipinas para magbakasyon. Ipinakilala ko na rin sa mga kapatid ko ang napangasawa ko at naging maayos naman ang una nilang paghaharap. Muli rin kaming nagkita ni Elsie na masaya na sa bago niyang buhay. Nang makita nga niya yung asawa ko at nalaman niya kung papaano kami nagkakilala, nagkatawanan na lamang kami dahil nagkatotoo yung mga sinabi niya noon. Natuwa naman ako dahil nanatili pa rin kaming magkaibigan kahit pareho na kaming may sariling pamilya. 1 buwan lang kaming nagbakasyon sa probinsya namin at bumalik na rin kami ng Hong Kong. Dinalaw ko lang ang mga kapatid ko at binisita yung bahay namin na ng mga panahong yon ay sa awa ng Diyos ay tapos na naming matubos at pinapa-renovate na. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masaya at payapa ang buhay namin dito sa Hong Kong. Halos hindi nga ako makapaniwala na parang kailan lang ay nandito po ako bilang isang kasambahay. Hindi ko rin akalain na darating ako sa punto ng buhay ko na makakabuo rin ako ng sarili kong pamilya. Masaya pala, Papa Dudut. Kaya hindi ko pinagsisihan na nakipagsapalaran ako sa kabila ng naging takot ko noon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iba kahit na sa pamamagitan lang ng kwento ng buhay ko. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sa Barangay LS. More power sa inyong programa. Ang inyong forever nakapuso at ka-Barangay Joy. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever